Hi guys, it's me, it's AC at welcome na naman sa isang episode ng... Teka, mag-e-explain muna ako. So, sinushoot ko ito ng Wednesday, Thursday na bukas, Friday yung uploads ko dito. So, itong episode na ito, kung tatawagin nyo, ito yung pinakaunang clutch episode yata. Kasi, iniisip ko kung ano bang topic ko. Iniisip ko kung ano bang pwede kong ichika ng dire-diretso, nang galing talaga sa puso, na alam kong manggagaling talaga sa puso at isip ko dahil ginawa ko talaga siya o amats ko talaga yung topic o favorite ko talaga siyang gawin sa buong mundo. Tapos, pumasok sa utak ko yung paghiganti. Siyempre, hindi ko naman pwedeng sabihin yung mga pinaghigantihan ko, di ba? Baka mamaya ma-cancel na naman ako, di ba? Sasabi lang ako ng totoo. Kala nyo naman talaga may pinatay akong pamilya, tinutukan ng baril. Hindi nyo nga alam kung ano talagang ginawa ko. Hindi nyo nga alam kung ano yung trauma ko, di ba? May nagtanong ba sa akin kung ano talaga yung totoong nangyari? Pero hindi tayo pupunta dun ngayon. Pero bilang nandun tayo sa hulmahan ng paghihigante. Ako talaga, bata pa lang talaga ako, mulat talaga ako, batak na batak talaga ako sa mga Pinoy teleserye. Lalo na sa mga higantihan. Ay, gustong-gusto ko yan. Yung mga babae ang tumututok ng baril. Favorite ko yan, day! Oo. I support women's wrongs and rights except for Sara Duterte. So, naisip ko kanina, bakit hindi ko gawing topic yung mga revenge teleseries? Yung mga mata-mata acting ng ganito. Ganun. Kaya naman, ito ang AC versus the World presents AC versus Revenge Teleseries! Actually, naisip ko rin to kasi nga meron akong app, yung Time Hop. Tapos, nakita ko parang mga ilang years na ba yun? 2022, 23, 22, 23, 24, 25, 26. Shit, 4 years ago na pala siya. 4 years ago na pala yung claim to fame ko talaga na in fairness din naman, pinagpaldo ako. Hindi ako taga Dreamscape, hindi pa ako taga ABS-CBN nun, pero pumaldo talaga ako dahil kay Miss Judy Santa Maria dahil sa... Papunta pa lang tayo sa exciting part. Your daughter is sleeping with my husband. Nabuntis ni David ang anak ninyo at pumunta siya ng Amerika para ipa-abort ang bata. Paldo si bakla. Yun yung mga araw na hindi ko alam kung bakit imbibe ko talaga si Jody Santa Maria sa broken marriage vow at hindi ko alam, parang feeling ko pinagtataksilan din ako ng mundo nun kasi nakaka-relate talaga ako sa kanya nun kasi nga magkaaway kami ni Yani nun. So feeling ko talaga ako si Doc Jill. So yun, happy 4 years po sa Your Daughter is Sleeping with My Husband. Thank you so much, Ate Jody. Pinayaman mo talaga ako. Salamat sa paldo-paldong wallet ko. Salamat sa paldo-paldong ATM ko. Tapos iniisip ko nun, bakit sobrang amats ko talaga siya? Parang feeling ko talaga, ako si Jody Santa Maria na feeling ko, pinaglololoko ko ng mga tao ng mga panahon na yun. So maya-maya idadissect natin kung bakit. Meron ako mga scientific explanations tungkol dyan. Pero yun nga, hindi ko rin alam. Pero there's something satisfying about seeing a woman na naghihigante. Ewan ko ba, yun ang hindi ko mahanapan ng scientific explanation. Kasi parang, alam mo yung mga maliliit na bagay, yung mga maliliit na detalye. Kasi gets, kapag kayo mga action, like, mulat din naman ako sa mga pelikula ni FPJ, yung ibang mga action series ng mga panahon yun. Syempre, ang Probinsyano, yung mga Batang Quiapo. Gets mo kasi na kapag ang lalaki nagigante, alam mong may baril agad, alam mong makikipagbugbugan yan. Pero kasi, ewan ko, ang pinaka masarap panoorin kapag babae ang naghihigante, yung nakapula siyang dress, magre-red lipstick yan, ganyan, tapos mag-iiba siya ng ayos, tapos yung mga galaw niya, hindi obvious kasi nga dahan-dahan yung higante niya at yun yung pinaka-satisfying doon kasi ang tagal nung dadalhin ka nung sa istorya. Tapos kapag nag-peak na yung istorya,
'Di ba? Nakuha mo, Nay! I think ang pinaka nagsimula talaga sa akin na teleserye na hindi ko pa na-distinguish kung ito ba talaga yung klase ng teleserye ang Paghihigante. Kasi mali ko naman, bata pa naman ako nung pinapanood ko 'to, 'di ba? Syempre eto na yung Yula Valdez at saka Jean Garcia sa Pangako Sa'yo. To the point na nasasapawan nila yung main leads nung teleserye na yun. Ewan ko, hindi pa ako aware kung ano ba talaga ang revenge. Mali ko naman sa salitang revenge nung ilang taon ba ako nun? 6 years old, 7 years old ba ako nun? Pero syempre, there's something satisfying about it. Na para bang ikaw si Amor Powers. Yun din, isang malaking aspeto din yun. Yung kapag nagbago na yung pangalan nung bida kontra bida. 'Di ba? From Amor de Jesus, tapos naging Amor Powers, tapos ang laki-laki ng buhok niya nung bumalik siya. Tapos yung linya niya doon, yung bago siya nawala ng matagal sa teleserye kasi nga magbabalik siya after. Makinig mo ninyo ang batas ng isang alipin! Ganon, sabi ni Yula Valdez talaga dun. Kasi before Pangako Sa'yo, ang mga napanood ko mga teleserye dun, mga Mula sa Puso, Mara Clara, na alam mo, na kapag may kontrabida, hindi mo siya kakampihan kasi nga kontrabida siya. Siya yung demonyo sa istorya na ito. Unlike dito sa gantong format na may naghihigante, sinusupport mo yung mga wrongs niya. Kasi nga, alam mong naapi siya before, alam mo kung saan siya nanggaling. So, meron kang empathy para dun sa tao na yun. At saka, I guess, somehow, nakaka-relate ka dun sa tao na yon. So, feeling mo, in return, bilang napapanood mo siya gabi-gabi, lalo noon na regulated yung mga napapanood natin sa TV, wala pa sa TikTok, wala pa tayong mga personalized na mga FYP. Tapos lahat tayo, isang buong bahay, isang buong community na nanonood tayo. Tapos pag-uusapan natin kinabukasan. 'Di ba? Parang may triumph. Parang nanalo si Pacquiao, hindi ba? Sa terms ng mga street, 'di ba? Pero I guess, parang embedded na rin talaga sa mga utak natin yung mga bida kontra bida dahil kay Thalia. Hindi ko alam kung kilala nyo si Thalia, mga bagets pa yata kayo, no? Pero kung alam nyo yung mga ni-remake nila Marian Rivera na Marimar, in fairness din naman talaga kay Thalia, siya talaga ang nagsimula nung mga ganong format din naman talaga, yung ipapakuha mo yung pulser, yung necklace doon sa tain ng kalabaw. Kalabaw ba o kabayo? In fairness din naman talaga doon sa remake ng Marimar dito sa Philippines, parang sobrang sinugug, in fairness, na to the point na parang downhill na from there. I guess, nung ni-remake yung Rosalinda, yung Mariela del Barrio, yung Maria Mercedes, medyo half-baked na siya, hindi ko na siya masyadong bet. Yung Marimar talaga, ano talaga siya, star maker talaga siya for me. At saka in fairness yata, parang out of all the series na ginawa kasi ni Thalia, parang yun talaga yung the best. Yun yung peak Thalia talaga. So, wala na. Yun na. Nauna si Marian Rivera talaga doon. At saka, swerte niya talaga na hindi nagawa ni Angel Locsin yung Marimar. Kasi nga apparently, gagawin pala talaga ni dapat ni Angel Locsin yun. Kaso, hinindian niya, lumipat siya ng ABS-CBN kaya niya ginawa yung lobo. Binigay kay Marian Rivera itong Thalia, yung Marimar. And I guess, evident din naman talaga na sobrang minahal ng mga tao yung Marimar to the point na yung original, ang na-reach na ratings, parang isa yata siya sa pinaka mga highest rated pa rin yata ng mga TV shows dito sa Pilipinas. Pati yung Marimar na remake ni Marian, parang umabot yata ng 50 something na never nang maaabot yan ngayon kasi nga may streaming na. Again, hindi na regulated yung mga pinaparod natin. Very personalized na yung FYP natin. Pwede mo nang i-replay sa YouTube. So, I guess, it was an era talaga. Pero fast forward tayo ng onte kasi nagkaroon talaga ng renaissance yung higante na mga series. Isa sa mga unang pinaka nagsimula ng renaissance na yan. So, ano bang ibig sabihin ng renaissance? Teka, i-google natin yung renaissance. A fervent European rebirth marking the transition from the Middle Ages, blah, blah, blah. So, parang ang synonyms niya ay rebirth, revival, resurgence, awakening, renewal. So, gets ko talaga yung Renaissance kasi nga, nauso na rin siya before. Like, hello, yung Between Walang Ningning. Overall, yung parang mga ginagawa nila megastar Sharon Cuneta, ni Ate V, ni superstar Nora Honor. Very much ganun yung mga pelikula nila. Parang feeling ko, nag-translate lang siya into TV talaga, mga teleserye. So, feeling ko, ang nag-start talaga ng Renaissance sa TV, at in fairness din naman talaga, parang inown ng ABS-CBN yung gantong format, na feeling ko, nalot-lot man sila sa mga, yung mga Telefantasia, yung mga fantasy na series, pero kanila talaga to. Yung marami mga twists after the Gem Maid. Yung mga maraming twist na series, pero
ang sarap panoorin kasi nga nagtatagumpay yung bida. Parang na-master talaga ng ABS-CBN yung ganung format sa mga teleseryes nila. And I feel like ang nagsimula talaga ng renaissance netong higante ng mga teleseryes ng mga late 2000s. Iisa pa lamang si Claudine Barreto. You're just a gold digger in red! Damn you! Same to you. Anak, dirty mistress. And dirty brown. Magsiswimming ka na nga lang, naka-diamonds ka pa. Scarlett! Diamonds are forever. Just like me. Ano pa ba yung mga linya nila Cherry Pie doon tsaka ni Angelica Panganiban? Sabi nga ni Angelica Panganiban, ano na lang, iilan na lamang sila nung patapos yung teleserye. Teka, hahanapin ko yung mga iconic lines dun sa iisa pa lamang. Kasi in fairness din naman, isa talaga to sa mga pinaka-favorite kong teleserye na sobrang daming mga iconic lines. Tapos directed ito ng isa sa mga pinaka-favorite kong teleserye directors na parang head na yata siya sa ABS-CBN ngayon, si Direk Ruel Bayani, na hindi na nagdi-direct ngayon, na hindi ko alam kung bakit, pero kasi ang galing niyang mag-direct ng mga ng mga ganito, yung mga may mga one-liner. Kung hindi nyo alam, si Direk Ruel Bayani din ang nag-direct ng One More Try, yung kay Angelica Panganiban, Angel Locsin, Janjo Marudo, at saka kay Dingdong Dantes. Doon yung galing yung linya ni Angelica Panganiban, yung ang pera natin hindi basta-basta mauubos. Pero pasensya ko, konting-konti na lang! Ganon! Kayang-kaya ko talagang gawin to. Lahat ng reference na sasabihin ko ngayon, galing talaga sa utak ko tong bakla. True. Ay, favorite ko to! Favorite ko to. Si Angelica Panganiban tsaka si Claudine. Nagsasagutan sila sa courtroom. Ganito to, oh. Sabi ni Angelica, Catherine! Hindi pa tayo tapos. Lalabanan kita. Sinisigurado kung walang kahit na sinong judge ang maniniwala sa'yo dahil sirang-sira na yung reputasyon mo. You're just a liar. You're just a whore! Sumagot si Claudine. Whore? Os? Scarlett? Ako, whore? At least ako, hindi ko kailangan magbayad ng 2 million pesos para lang may makipag-date sa akin. Noong una, si Miguel, binili mo. Ngayon naman, si Rafael. Sumagot si Angelica. Walang hiya ka! Sumagot si Claudine. Mas walang hiya ka! Homewrecker! Adulteress! Social climber! Slut! Black widow! Desperate housewife from hell! Tapos nagsabunutan sila dun sa may stairs, di ba? Tapos gaganon niya si Scarlett, oh. Tapos nakadress lang talaga si Angelica Panganiban. Ganun. Tapos nag-commercial, oh. At kahit iba na minamahal mo, kung sino man ang siyang may-ari ng iyong puso. Ganon. Sorry, kumanta siya. As in, kapag tinulak pa siya ni Claudine, doon malalaglag na talaga yung strap yan. Tapos malakita na dede talaga ni Mama doon. Pero ang galing talaga, favorite ko yun. Hanggang ngayon talaga, papalakpakan ko talaga kahit tamad si Miss Claudine mag-taping talaga nun. Ang galing niya doon. Kasi ewan ko, hindi ko alam kung naaalala nyo pa yan, pero basta ang pinag-aagawan nila dyan yung Hacienda Amadesto. Kasi nga, si Susan Roses doon, siya talaga yung may dapat may rights dun sa Hacienda Amadesto, inaapi-api sila ni Cherry Pie dun. So, ayun. Nagkahigantihan sila. Tapos, nalunod pa si Cherry Pie dun sa Kumunoy, sa tawag dun, quicksand, oo. Tapos, nagalit pa siya kay Catherine kasi hindi naman daw siya tinulungan. Ayun, nagiganti na naman siya. Magbabati na sana dapat sila, no? Pero, ayun, yun yata yung natapos yung teleserye na natapos siya kasi nga, iilan na lamang sila, sabi ni Miss Angge, oo. Pero in fairness, totoo talaga na parang audition piece yun talaga ni Angelica Panganiban na nag-transition from goody two-shoes roles na puro mababait na roles bilang mga ang mukha talaga ni Madam ay angelic talaga. Angelica Panganiban talaga siya. Angelic talaga yung mukha niya. Na parang kinuha niya yung kakanggata hanggang sa makuha niya si Ruby. Wala nang kokontra. Ako na ang bida. Si Madam talaga parang inubos niya ang lahat ng mga red dress at red lipstick dito sa Pilipinas dahil puro pula talaga ang suot niya sa teleseryeng Ruby. Tapos kung tama ako ng alala, itong Ruby, kay Christine Hermosa pala talaga siya dapat. Tapos parang eventually binigay kay Angelica Panganiban kasi nga parang nagkaroon ng renaissance. Renaissance siya ni Angelica Panganiban na shit, ang galing niya palang magbida kontra bida. Na parang although kontrabida siya dito sa iisa pa lamang, nagkaroon ka ng empathy sa kanya bilang si Scarlett. So nakuha niya ang kakanggata
at siya na si Ruby. And itong Ruby, remake din siya ng isang Mexican, Venezuela yata. Sa Venezuela nang galing itong si Ruby. Tapos palabas siya tuwing tanghali before sa MTV. 11 a.m. siya pinapalabas. To the point na, eto na nga, nag-hit siya dun sa time slot na yon. Eventually, nagkaroon siya ng remake dito sa Pilipinas. Itong mga Latinang tumapagigante, ewan ko ba sa inyo. So I guess, parang from then on, mas lumala talaga yung craving ng mga Pilipino sa mga higante series talaga. Na parang hindi ko nga alam kung makakategorize mo itong si Ruby. Kasi nga, parang ang tag sa kanya talaga, kontrabida siya. Kasi nga, ang dami niyang ninanais sa buhay, technically. So parang ang dami niyang mga gusto sa buhay na parang to the point na hindi mo alam kung reasonable pa ba itong ginagawa niya. Kasi pademonyo na talaga siya. So parang may times na hindi mo siya irurut kasi nga ang sama na niya. So hindi ko alam kung saan ko siya ika-categorize. Pero eto, nagkaroon din tayo bilang isang nation, bilang isang republika ng Pilipinas, nagkaroon din talaga tayo ng amats sa mga kabitan talaga. Amats na amats yun, lalo nung pinalabas yung I guess nagsimula dun sa Temptation of Wife bilang pinalabas siya ng tanghali. Parang mga alas 4 yata ng tanghali, ng hapon, ang Temptation of Wife. Tapos, ang taas-taas ng ratings niya. To the point na, nagkaroon siya ng remake na in fairness din naman, feeling ko, mas maganda yung remake kaysa dun sa K-drama. Galing niya dun. Galing ni Marian dun, tsaka ni direct Dominic Zapata yata ang nag-direct nun. So, I think yung Korean version talaga ng ewan ko kung kailan siya pinalabas, 2008, 2009, basta nasa era na yon. Yun talaga yung nagsimula ng masayang panoorin pala yung mga legal wife na lumalaban. At from then on, mula talaga sa aking mga mata, ang daming mga teleserye at saka mga pelikulang lumabas na may mga kabitan. Tapos, syempre nagtatagumpay yung mga asawa. Congratulations din naman. So, ayan na nga, isa na nga yung Temptation of Wife. Pero Sil, hindi mo ba talaga ako nakikilala? Ano ba talaga mahalaga sa'yo? Yung kakatihan mo? Ako! Si Angeline Santos Salcedo! Sabi niyang gano'n, no? Tapos tinusok yun siya ni Glyza De Castro. Hindi naman pala talaga siya buntis. Unan lang naman pala yung laman. I think mapapanood nyo pa rin sa YouTube yan. Isa sa mga pinakamagagandang teleserye na ginawa talaga. In fairness, ang ganda nung theme, ang ganda nung regulations nung show, ang ganda nung itsura nung show, in fairness. For something na ginawa nung time niya. Parang 2011 yata to 2012 kasi pinapanood namin to nung nasa Japan ako. As in, amats namin siya gabi-gabi. Hindi namin pwedeng ma-miss yung isang episode ng Temptation of Wife talaga. And actually, ang ganda ng mga ginawa nila mga twists mula dun sa Korean drama. Kasi dun sa Korean drama, masama talaga yata si Marcel at saka si Heidi para magkakampi talaga yata sila. Tapos dito sa Philippines, ginawa nila ng twist na si Heidi lang talaga yung kontrabida. Kasi dun sa Korean drama, ang naglunod yata kay Angeline, si Marcel mismo. Tsaka parang feeling ko din naman, parang good riddance na si Glyza De Castro talaga ang gumanap bilang si Heidi. Kasi, give ko talaga kay Mama, in fairness, kahit may mga times talaga na parang second option siya, pero ginagalingan ni Mama. Parang sinesqueeze niya talaga ang lemon out of it at gumagawa siya ng lemonade. Galing ni Mama. I love you, Miss Glyza De Castro. I'm forever a fan talaga. At syempre, bilang nandyan na tayo sa mga kabitan, feeling ko, isa sa mga pinaka-nauna na mga kabitan naman sa mga pelikula, in fairness din naman, give natin kay No Other Woman. And may I remind you na ang nag-direct ng pelikulang ito ay no other than Ruel S. Bayani. So, ang gaganda talaga ng mga linya niya na parang, ito yung mga gusto kong sabihin kapag may nakikipag-away ako eh. Yung mga linya dyan, yung I know the market because I am the market. Sabi ni Ann Curtis. No pressure. Ay, mali. Dapat naka-OA yung lips ni Ate Ann dito eh. No pressure. Just kiss me. But don't you dare fall in love with me. Ganon! With seducing Derek Ramsey, di ba? Sumagot si Christine Reyes. Bikini mo ba yan? O balat mo? Kaya pala magaling kang gumapang. Sabi, habang nakasuot ng snake na na bikini si Ann Curtis, sumagot naman si Ann Curtis dyan. You can call me anything you want. A snake, a bitch, other woman, but I will never be a pathetic, boring housewife. Ganon! Habang nakapantit bra! Ang galing!
favorite. Ilang beses kong pinanood sa sinihan yan kasi nga yung sine dati, hindi mo kailangang parang unlimited yung screenings niya. So, unlike ngayon na kapag ka may ticket ka, sa isang screening lang siya, sa isang buong screening lang siya, before, pwede kang magstay sa sinihan ng buong araw. Parang 3 beses ko yatang pinanood. Sa isang araw, yung No Other Woman. Meron pang linya si Christine Reyes. Diyan yung mababaliw siguro ako pag nalaman ko may babae siya. Baka mapatay ko yung kabit. Silang dalawa. Actually. Ganon! Eto pa, syempre hindi pwedeng mawala yung mga konsentidor. Kasi may konsentidor para dun sa kontrabida. May mga kaibigan siyang kukonsintihin siya sa pagiging kabit niya. Meron din konsentidor yung bida, in fairness din naman. At andyan si Carmi Martin talaga, in fairness. Alam mo yung iilang times lang talaga yung pag-appear niya dito sa pelikula, pero sobrang notable. Dahil yung mga kuhang-kuha niya yung kakanggata. Sa kanya nang galing yung, ang mundo ay isang malaking tiyapo. Maraming snatcher. Maaagawan ka. Lumabang ka! Kasi in fairness din naman talaga, for Showtime cast nitong panahon na ito. Dahil itong pelikulang ito, yung No Other Woman, 278 million. Pinalabas siya ng September. The following month, October, pinalabas naman yung Private Benjamin. Yung first one. Naka 300 million naman siya. So parang parehas yata silang record breaker nung panahon na yun. Congratulations. Parang dito talaga nila na catapult yung mga sarili nila ni Ate Ann tsaka ni Meme Vice na they are the stars of the new generation. Isa rin sa mga pinaka-favorite ko mga teleserye na naghihigante talaga, in the lens of fashion naman, yung Magkaribal, in fairness din naman, parang sobrang ahead of its time netong Magkaribal kasi number one, gas na yung istorya ng dalawang magkapatid na nagkahiwalay, na nagkita ulit, tas nag-aaway muna bago sila magkakilanlan. Pero in the lens of fashion, dito sa Pilipinas, ang ganda niya! Like, as in, para siyang American series nung pinaparod namin siya. Ewan ko kung naaalala niyo pa yung Magkaribal, pero ang ganda rin ng writing nun, ang ganda ng regulations, ang ganda ng itsura nung Magkaribal. And speaking of, bilang nandiyan tayo sa lens ng fashion, meron pang isang category itong mga revenge series Meron dito yung makeover. Gets nyo? Kasi parang lahat naman yata tayo, may fantasy tayo na, syempre kapag halimbawa, niloko tayo ng jowa natin, nagkaroon tayo ng malalang breakup, nagkaroon tayo ng isang malalang phase sa buhay natin na gusto nating layasan at gusto magkaroon ng new chapter, i-makeover agad natin yung mga sarili natin. And what more satisfaction? Kundi malalang makeover talaga yung makita natin. Parang may konting patikim dyan, yung Betty La Fea na Colombian siya na series before. Tapos ni-remake dito sa Philippines nung around 2008 din yata ito. So in the lens din ito ng mga magazine, mga fashion. Although yung Betty La Fea natin dito sa Philippines, medyo half-baked siya kasi parang hindi talaga siya nag-transform. Parang nag-stick talaga yata sila dun sa gandang Pilipina, ganyan, simpleng ganda na hindi mo kailangan na baguhin ang sarili mo para tanggapin ng mga tao. Hindi ko naman gusto yun. Gusto ko makita mag-transform si Betty La Fea. So feeling ko medyo half-baked yung remake ng Betty La Fea dito. Pero nagkaroon din tayo ng recent lang yung Magandang Dilag. Ibigay nyo kay Herlyn Budol. Magaling siya talaga doon, in fairness. Parang ito talaga yung mga panghapon talaga na amats nila. Kasi sa Korea, meron talaga silang tanggap nila na okay, yung prime time, ibigay mo na sa mga super gagandang parang papelikula na ng mga teleserye. Tapos meron din silang yung sa hapon na pinaparod ng mga ajuma, ang tawag nila doon, mga makjang drama. So parang in fairness din naman, na master talaga ng GMA yung panghapong teleserye na may higantihan, na may turuan ng water gun with Riza Senon and Sunshine Dizon. Na-master talaga nila yun. Tapos isa sa mga pinaka-recent yata ngayon, yung Magandang Dilag. Favorite ko to sa Magandang Dilag. Pag nakikita ko siya talaga, tawan-tawa ako. Pero, eto. Kala nyo hindi ako prepared? Ha? Hindi nyo ako matiteres. Pagkakamatayan muna tayo. Amat talaga siya, in fairness. Papalakpakan ko si Madam Herlyn Budol. Kuwang-kuha mo ako dyan. Meron din sa ABS-CBN nung pandemic, yung La Vida Lena, in fairness. Yung may pilat siya dito. Ito talaga yata yung gagawin niya na first teleserye yata ni Ivana, tapos binigay kay Erich Gonzalez. Yun yung gumagawa siya ng sabon, tapos may pilat siya sa muka. Okay lang naman. In fairness din naman sa La Vida Lena. Pero kasi obvious na pandemic siya ginawa. So,
Sakto lang. Pantawid gutom program, oo, para sa mga revenge series. Pero eto na nga, bilang alam ko, hindi ko naman napanood lahat at hindi ako mulat talaga kasi ang awareness ko lang talaga mula Pangako Sa'yo onwards. Nagtanong ako sa kaibigan ko kasi itong si Anthony Castillo, nakasama ko sa Showtime Online New, ito silang dalawa ni Wise, si Anthony tsaka si Wise. Sila talaga yung sobrang batak sa TV na parang pinalaki din yata sa TV itong dalawang ito. So nagtanong ako sa kanya, sabi ko, Anthony, ano ba yung mga favorite mong mga revenge na teleseries or characters? Ito yung sagot niya, let's watch this. Good evening, ladies and gentlemen. Ako po si Anthony Castillo. Favorite ko na, nakalimutan ko actually yung name ng character. Pero yung isa sa mga favorite revenge teleseries ko yung Sana Bukas Pa Ang Kahapon. Si Emmanuel! Ayun, si Emmanuel. Oh, di ba? Starred by Miss Bea Alonzo. Bakit yun yung pinaka-favorite mo? Favorite ko siya kasi... na mukha? Hindi kasi ang ganda kasi nung twist niya, 'di ba? Na hindi sila twins doon 'di ba? Tapos iniba yung itsura ni Bea, tapos nagpanggap siya ng katauhan na yung Bea talaga yung face. So, ang ganda nung twist. Tsaka ano rin kasi siya parang thriller din kasi siya kasi huhulaan mo talaga kung sino yung pumatay dun sa father niya. Ay, oo Diba? nga pala. Yun Kaya, favorite ko yun. Yun character yun. Yes. Yung series na pinaka-favorite mo. Series. Isa sa mga favorite kong series na revenge. Hindi ko alam kung revenge ba yun, pero parang revenge yun eh. Kung naaalala nyo yung si Red Butterfly, si Lady Morgana. Tagal Kang Hinintay. Kahit tagal kang hinintay. Kung saan nag-start si John Lloyd Bea ng kanilang love team. Tapos ang bida doon, Miss Lorna Tolentino, Miss Jean Garcia. Tapos may twins doon may twin si Miss Lorna. Tapos nagre-revenge din siya. Ang Yan. saya! Gusto ko yan. Thank you! Sobrang neat. Diba? In fairness din naman talaga doon sa Sana Bukas Pa Ang Kahapon. Kaso medyo short-lived siya ng konti. Hindi ko alam kung yun na ba talaga yung istorya niya. Pero ang ganda kasi yung story niya through the lens of may legal. Tapos parang medyo meron din mga chocolatier. May mga chocolate. Tapos parang nagbenta rin yata sila talaga yung ng mga chocolates na merch before ng Buena Criollo. Hindi ko lang alam kung mataas ba ratings nun. Pero feeling ko mataas naman siya. Maganda kaya in fairness maganda yung teleserye na yun. Tsaka in fairness parang parang peak Bea Alonzo din talaga yon. Maganda rin yung theme song nun, yung kung may babalik ko lang ang kamay ng orasan. Tapos lahat ng OST niya kinanta ni Angeline Quinto. Oo. Ganda yon in fairness. Dreamscape gumawa nun eh. Teka lang, baka mamaya, sorry hindi ko nabanggit yung The Legal Wife. Yon in fairness din naman talaga. Isa yun sa mga teleserye na ang tagal nung pagkakadala sa iyo sa peak. Pero nung dinala ka na dun sa peak, ay, die. So, ang The Legal Wife, directed by Direk Rory Quintos, starring Angel Locsin, of course, Maha Salvador, Jericho Rosales, na feeling ko talaga, parang, sobrang smart move ng ginawa ni Maha doon, na aware naman tayo sa mga nangyari before, na sorry kung ibabalik ko, pero love ko naman si Maha at saka si Kim, Ito yung time na malala yung pambabash ng mga tao kay Maha Salvador dahil nga sa nangyari sa kanila, Maha, Kim Chu at saka Gerald. So parang for her to take on a role na mistress, na hated, sobrang talino lang talaga. Na parang, yan ang tingin nyo sa akin eh. Di pagkakakitaan ko na lang. Di nagoyo niya kayo. Di ba? Ang galing. Tapos ngayon, syempre, love na love naman natin si Ate Madge. Tsaka okay naman sila ni Kim. So, okay yan, oo, let's be friends, oo. Actually, sa sobrang iconic ng The Legal Wife, pag narinig mo yung music ng intro niya, alam mong The Legal Wife talaga siya. Ito, pinapapagay yun, feeling mo, nagiging, ayun na, nag-iiba na siya. Diba? Yung feeling mo, nagiging, ikaw yung, yung asawa na iniwan, na niloko. Wala sa'yo, Nicole! Akin na ang asawa ko! Okay? Ganon. Sabi ni Angel Locsin doon. Tapos bunuto niya si Maha. Tapos natanggal yung extensions niya. Oh. Tapos lang yung away nila nung sinabi niya, buntis ako, Monica! Buntis ako! Alam mo talaga. Pok-pok ka kasi! Nyet, check ka. Actually, magkasunod yun. Legal Wife. Tapos nung natapos yung Legal Wife, sinundan siya nung Sana Bukas Pa Ang Kahapon. So, thank you so much, Anthony. Pero eto ka na nga, bilang napuntahan na natin yung roots hanggang dito sa, sabihin natin, yung present day ng mga higantihan ng mga teleserye. Sorry, maidagdag ko lang din. Hindi ko gusto yung Killer Bride.
Nagustuhan niyo ba yung Killer Bride? Comment down below. Ewan ko, baka cancelable take yun, pero hindi ko gusto yung Killer Bride. Let's move on. So bilang nandiyan na tayo, napuntahan na natin yan, nagkaroon na tayo ng Maha Salvador, parang it's time na pag-usapan natin yung para sa akin, yung mga best of the best na maituturing natin na mga revenge teleseries dito sa Philippines. Na feeling ko, I'm so sorry kung merong mga magaganda pa talaga sa GMA. Pero parang again, na-master talaga ng ABS-CBN itong mga ganitong klase ng tema ng mga teleserye to the point na itong mga picks ko dito, parang sila talaga yung the best sa Philippine TV so far na kapag tinanong ko ang kahit sino, kung sino yung mga natatandaan nilang mga karakter, mga natatandaan nilang teleserye, na kapag kaalam nilang eto yung oras ng palabas, uuwi sila ng bahay para panoorin yun. And I think siguro eto, sisimulan ko dito sa aking MVP dahil lumabas siya pandemic. Actually, ginagawa itong teleserye na ito, may franchise pa yung ABS-CBN, tapos panghapon talaga yata siya. Kaso yun nga, nawala ng franchise ang ABS-CBN. Actually, hindi nga alam kung itutuloy pa ba ito, pero thankfully, tinuloy nila kasi ang ganda niya. Ang aking MVP para sa Pandemic Higanti Series, Ang Sayo Ay Akin. Ewan ko kung napanood ninyo, pero ako kasi, parang ano pa lang yata yun, kakabalik pa lang ng ABS-CBN, nagkapamilya online live sila, pinapanood ko pa yata to sa I1 TFC. As in, hindi ko tinantanan itong Ang Sayo Ay Akin, kasi ang ganda talaga, ang galing ni Iza Calzado, ang galing ni Jody Santa Maria dito. Ay, day! Ito yung nag-aagawan sila, hindi mo alam kung sinong kakampihan mo, kasi nga, itong si Jody Santa Maria dito, si Marisa siya dito. Si Marisa, inako niya yung kasalanan ni Elise. Kasi si Elise, na trigger word, na inattempt siyang gahasain ni Albi Casino dito. Nilalabanan niya, so nabagok niya yung ulo dun sa bato. Tapos, ngayon, etong si Albi pala, anak yata ng mayor or congressman. So, parang medyo malaking consequences kung sakasakaling si Elise yung makulong. So, ang ginawa, si Marisa yung nagpakulong. Na ang sabi nung tatay ni Elise, itutulungan yung pala, hindi hinayaan lang dun sa may kasi nga, yung tatay niya, yung pala, politiko pala. At saka ito talaga yung shit, parang hindi mo madidiscount talaga na kesyo may pandemic, kasi hodang ang dami nangyayari sa ABS-CBN, kasi hodang nagko-cost-cutting tayo, kasi hodang naka-lock-in taping sila. Ang galing talaga nila, ang galing ni Jody Santa Maria at saka ni Iza Calzado dito. Ang galing talaga yung linyahan nila dito, yung talaga bang may lakas ka pa ng loob para gawin to? Ha? Matapos mong ipapatay si Jay! Oo, dinedemanda kita, pero wala akong kinalaman! Magmaangan pa! Pinapatay mo si Jacob noon at hindi ka titing na pagsisisi. Hindi ko nakita sa'yo! Parang non-verbatim, pero ganun yung context ng eksena na yon. Continue. Kung alam ko lang na ganyang kakademonyo, di sana matagal na kitang pinapatay sa dinami-dami ng mga pinalagpas ko! Nang gigil si Jody Santa Maria doon. Ganun yung delivery. Kung hindi mo ititigil yung kasinungalingan mo, idedemanda pa kita ng panidira por! Sinampal siya ni Maricel doon. Sinasabi ko na sa inyo, wala akong kinalaman sa mga ibinibintang niya! Ganun yun, as in yung kung naka-veneers si Iza Calzado, doon natanggal na yung veneers niya. Pwede isang take pa, direct, hindi pa po ako satisfied doon sa take na yun. Parang may mas nakaka-Iza Calzado pa yata eh. Sinasabi ko na sa inyo, wala akong kinalaman sa mga ibinibintang niya! Ganon, pumubula yung bibig! Kala Iza Calzado mo! Tapos eto ka na nga, ang dami nangyari talaga. Ang dami nangyari. Kagulo sila. Ang gulo-gulo na extensions nila. Tapos sinabi ni Iza Calzado, lumayas kayo! Lumayas nga si Jody Santa Maria. Tapos ang sabi niya, mamamatay tao! Ganon! Na para bang walang pandemya. Galing. So, yun ang aking MVP. Ang Sayo Ay Akin, starring Jody Santa Maria and Iza Calzado.
such great actresses. So, syempre, huwag yung i-discount ha, kasi syempre, sinimulan ko to sa, The Broken Marriage Vow, so feeling ko, peak Jody Santa Maria yun, in fairness, congratulations talaga. Pero eto ka na nga, ang next ko naman, na favorite, kasi nga, parang may isa pa akong category na iniisip, which is yung camp category, na parang may higantihan tayo dito, pero may mga eksena ring hindi natin alam kung nangyayari ba talaga sa totoong buhay. And for me, ang peak revenge na camp teleserye, Kadenang Ginto. Meron talagang mga times na hinihiling mo na lang na sana ilabas na ng isang bultuhan ng lahat yung episode ng Kadenang Ginto kasi nga it's just so good. And in fairness, nung time yata na ito, parang panalo talaga sa hapon, sa mga teleseryeng panghapon, GMA, pero in fairness, naagaw ng ABS-CBN tong time slot na to, yung after showtime, kasi nga kalaban yata nila yung ika-anim na utos. Ito yung, kasi hindi ka mo napapasok sa school. Pero tita, mas notable din dito yung yung may karag-karag palagi si Dimples Romana na pulang bag. Camp. It's giving camp. So yun for me ang peak camp na higante teleserye. Pero pwede rin yata yung Magandang Dilag, in fairness. And etong teleserye na ito talaga for me, this is peak revenge. Na parang ito na yun eh. Rurok na to eh. Ano pa bang gagawin natin? Ito na yun, oh. Mula sa isang bata na na-witness ang mga injustices sa bayan ng Argente. Napusuan ng mayor yung nanay niya. Tapos pinatay yung tatay niya. Ngayon, eto siya, wala siyang mapuntahan. Buti na lang, nakita siya ni Priyanka Aguas. Alam mo na kung saan papunta to, guys. Nakita siya ni Priyanka Aguas. At bata pa lang siya. Ang ninais na lamang niya ay maghigante sa mga Argente. Ginamit niya ang kanyang ganda, kayamanan, at abilidad para makipagganti. At sa kanya nang galing ang mga linyang, black is out, gold is in. And just like gold, I am indestructible. Ayan na nga si Ivy Aguas as a lush Lily Cruz. Ako ang tunay na Lily Cruz! Meron pa siyang sinasabi dito yung, sinabi ko naman sa'yo, wag ako. What? At syempre, hindi pwedeng mawala itong eksenang ito. Teka, patayin natin yung ilaw. Tapos medyo andun si Nanay Carlota. Talagang sa banyo ko to gagawin, Nanay Carlota? So yun nga, bilang aware naman tayo sa daba, sa lahat ng mga nangyari before Wildflower, na parang lahat yata ng mga tao, against Maha Salvador. Ewan ko, at least for me, looking at it from afar, parang ayaw ng mga tao sa kanya. Tapos pinakitaan mo ng ganyan na sobrang galing, na in fairness din naman talaga, na re-reclaim talaga ni Maha Salvador yung pangalan niya. Na parang pag tinanong mo, nagtanong ka dyan sa labas, sinong naaalala mo pag sinabi ko ang salitang revenge sa mga teleserye? Maha Salvador, Lily Cruz, Ivy Aguas. Dahil nga, kapag ka-alas 6 ng hapon talaga, alas 6, 5:30, basta yun yung huli kong natatandaan na alam kong inuwian ko para mapanood ko. Yung Black Wedding, yun talaga yung huli ko naaalala na galing pa ako ng school noon, dumiretso talaga ako sa sakayan ng UV Express para makauwi ng alas 5 dahil alam kong kailangan kong panoorin yung wedding of the century netong si Arnaldo at saka ni Ivy Aguas. Patay na nga si Ivy Aguas. Patay na si Ivy Aguas. Pero si Lily Cruz, zoom in, buhay na buhay. And itong teleserye na to, na parang may times na hindi mo alam kung nangyayari ba talaga sa totoong buhay ito. Parang masa-self-aware ka na lang bigla, pero still, kagat ka pa rin niya, lalo na nung lumagpas na siya, nung nagpakilala na siya si Lily Cruz. Parang afterwards, parang hindi mo alam kung ano na ba to, pa-camp na ba ito. Pero in fairness naman, sobrang in-theme niya doon sa regulations nung show, na to the point na nung ending, namatay si Joseph Marco doon. Tapos tumakbo siyang presidente, yun yung naging ending. Ay,
Iconic. Parang saan ka nang galing doon? Naging presidente ka talaga. Pero sige, gets ko. Sige, Ivy Aguas for president. Galing. And I think ito na yata yung last na naka-reach ng ganito kataas na rating sa time slot niya, which is 6 o'clock. Ang na-reach niya ay 35.2. So parang it was really a phenomenon. Parang yun talaga yung huli kong beses na, again, isang community ang nanunood, tapos pinag-uusapan talaga siya ng mga tao. So, kudos. For me, Wildflower is peak revenge. And alam nyo, bilang ngayon, naiisip ko na ito, ina-analyze ko lahat ng mga teleserye na napanood ko na may tungkol sa revenge. Iniisip kong parang scientific explanation. Hinahanapan ko kasi ng correlation dito sa buhay natin bilang mga Pilipino. And ang nakikita ko lang talaga na connection nito sa buhay natin mga Pilipino, sa mga everyday lives natin. Kasi gusto nating maging sila. Gusto nating maging si Marimar, gusto nating maging si Ivy Aguas, gusto nating maging si Romina, gusto nating maging si Chantal, gusto nating maging si Amor Powers kasi hindi natin siya magawa. Hindi natin siya nagagawa. For one, I think yung lens kasi ng pinapakita nila sa atin ng paghigante kasi number one, nagkaroon sila ng easy money. Kung hindi man easy money, parang na-earn talaga nila yung pera na ginagastos nila para makapaghiganti sila. Number two, I feel like most Filipinos, they're non-confrontational. Unlike itong mga bida natin na ito na parang every minute naghahanap ng away na sa kahit anong patutsada ang sabihin ng kontrabida, ready silang sagutin dahil alam nila yung facts nung kung ano yung nangyari sa kanila, alam nila yung pinanggalingan nila. Kaya sobrang valid nung paghihiganti nila. Gusto natin nakikita yung pagtatagumpay ng mga taong yun kasi tayo mismo hindi natin siya magawa, or kung nagagawa man natin siya, it's not as celebrated, it's not as big, it's not as extravagant. And also, at the end of the day, sino ba naman ang hindi gustong gumante sa lahat ng mga anang alipusta sa kanya? Yun lang talaga yung nakikita kong correlation, yun lang yung nahahanap kong connection kung bakit amats natin itong mga characters na ito. And lalong-lalo na dito sa sistema na meron tayo, bulok na justice system, pinagnanakawan tayo ng mga politiko na sa hirap na ginagawa natin at pinagdadaanan natin every single day sa pagpila pa lang sa MRT, merong mga karakter na kayang-kayang sipain yung sistema na bulok na yun. Yung mga bagay na yun na nagagawa ng fiction. Pero, unfortunately, hindi natin magawa in real life. And that's AC versus the world versus revenge teleseries. Okay na yun.